Hi everyone, welcome back sa aking channel, GTR Math Tutorial and Facebook RJ Enseñado. So for today's video, magdi-discuss tayo ng 10 items para sa college entrance test. Tungkol lahat ito sa math. Okay, so pwede sa UPCAT, PUPSET, USTET, ASET, and any and other college entrance test. Okay, so bawat slide, i-post nyo po, try nyong sagutan. Tapos tandaan sa college entrance test, karaniwan, bawal ang calculator. Okay, so manual po ang pagko-compute natin. Okay, so let's start. Number 1. If x is an integer, which of the following must also be an integer? So i-define muna natin. Pag sinabing integer, ibig sabihin ng integer ay yung mga eksaktong number, positive and negative, walang decimal, walang fraction. Okay? So yun ang ibig sabihin ng integer. So mga eksaktong number yan, integer. Integer daw yung x, tapos which of the following must also be an integer? So isa-isahin lang natin itong mga given expression natin. So sa 1, 8x, sa 2 ay x over 8, and then ang 3 natin ay x minus 8. So pag nag-substitute tayo dito ng kahit anong number, substitute natin. Ang sagot ba dito magiging integer? So pili tayo isang negative, halimbawa negative 5. Pwede 0. Tapos isang positive, let's say 100. So pag nag-substitute dito tayo sa 1, kahit anong number, no? Pag negative yung sinubstitute natin, kahit gaano kalaking number, ang magiging sagot dito, integer pa din. Halimbawa, 8 times negative 5 equal siya sa negative 40. Integer. So okay yan. Kung x ay 0, edi magiging 8 times 0, 0, 0 ay integer. So check pa rin. And then kapag kahit 100 or kahit gano'ng kalaking number, sinubstitute natin dito, ganun pa rin integer. Kasi 8 times 100 equals 800. 800 is an integer. So integer lahat yung sagot sa number 1. So ibig sabihin, check itong number 1. Sa number 2, o i-substitute din natin yung negative 5, 0, 100. Pag negative 5 ang sinubstitute natin dito sa x, sablay agad. Negative 5 over 8. Not an integer. Bakit? Kasi fraction. Pag sinabing integer, kailangan walang denominator. Pwedeng magka-denominator, 1 lang. So negative 5 over 8, malinaw, hindi ito integer. So mali na itong 2 natin. So mali na itong 2 only. O posible pang maging sagot itong, mali na rin itong 3 only kasi tama na yung 1. So i-check natin itong number 3, kung pwede rin ba to. So sa negative 5, pwede, no? When x is negative 5, magiging siyang negative 5 minus 8, negative 13. O check ito. So kahit ano, pwede pala dito. Kapag pinalitan natin ng 0, 0 minus 8 equals negative 8, check pa rin, integer. So kahit gaano kalaking number, negative man, or positive, ayan, 100, kahit gaano kalaki yan, 1,000, 1 million, sinubstitute natin dito, dahil nag-subtract tayo, dalawang integer, pag pinag-subtract, integer pa rin yon. So ibig sabihin, itong 3 ay true din. So therefore, ang tamang sagot ay 1 and 3. So integer ang sagot dito sa 1 and 3 kapag ang x ay given integer daw yung x na isa-substitute natin. Okay? Number 2, if absolute value of x equals negative x and x is not equal to 0, which of the following must be true? So yan, substitution lang ulit ito. So kasi meron tayong definition no? Kapag absolute value of x equals x, ang magiging sagot dito, pag tinanggal natin itong absolute value, magiging x yan equals sa, or ito, baguhin muna natin itong number dito. Absolute value of x, let's say equals a, ang magiging value ng x, pag tinanggal natin itong absolute value, magiging itong positive and negative a. Okay? Kasi ibig sabihin ng absolute value, kahit anong number dito, magiging positive. Kasi distance ito. Distance ito from the origin. Kaya kahit anong number ang i-substitute, magiging siyang positive. So when x is, pwedeng ilagay natin dito positive or negative a. Ang magiging sagot natin ay a. So ang sabi sa problem, ang absolute value daw ng x ay negative x. Okay? So ibig sabihin, ayan, substitute lang natin. Yung absolute value ng x, negative x yung magiging sagot. So ibig sabihin, yung x ay negative number. So dito sa a, parang sablay agad ito. Which of the following must be true? Kapag nag-substitute tayo ng x na negative number, let's say negative 5. So kahit anong number, i-assign lang natin. So basta masatisfy yung condition. Negative x daw. So when x is negative 5, we have negative 5 greater than 0, mali agad. Greater than 0, dapat positive. So mali na itong letter A. Mali na to. So sa letter B, try natin. Substitute lang natin. Nandito yung absolute value of x. May condition tayo. Negative x daw siya. So pag sinubstitute natin, x over ang absolute value of x natin, negative x daw, equals daw sa 1. So mali na agad ito.
Kasi x divided by negative x, that is negative 1. And negative 1 not equal to 1 yan. So mali na rin itong letter B natin. Letter C, mag-substitute tayo ng x, ng value ng x sa 8, pwedeng true ito. May mga integers, may mga negative numbers na true siya, pero may negative numbers din na false siya. Halimbawa, kapag x is negative 2, magiging negative 2 plus 8 greater than 0, true siya kasi 6 lang ito. Sa negative 6, true din siya kasi negative 6 plus 8 magiging 2. So, magiging true siya kapag ang x natin ay negative 7 hanggang negative 1. Pero kapag yung x natin, halimbawa, naging na siyang negative number dapat yung x, kung negative 9, edi false na siya. Kasi negative 9 plus 8, hindi na to greater than 0. Negative 1 na ito. Negative 1 is not greater than. Mali na ito, not greater than 0. So, ibig sabihin, mali ang C. Kasi hindi niya masatisfy lahat. So, letter D na ang magiging sagot dito. Kasi pag sinubstitute natin, x times the value of absolute value of x, negative x daw. So magiging palitan natin ito ng negative x, equal siya sa negative x squared. Pag binultiply ito, di ba, x times negative x, we have negative x squared. Ayun, parehas siya. Parehas na negative x squared yung left tsaka yung right. So therefore, tama itong letter D. Nag-equal. Number 3, if m is a positive integer, which of the following must be true? So maglagay lang tayo ng value dito sa m natin, positive integer daw. So trial and error lang din to. Lagay tayo ng kahit anong gusto nyong m na positive integer. Siyempre, liliitan ko lang. O gawin ko na lang 3 para iba dito sa 2. Okay? So tingnan natin kung alin ang magiging true dito. I-let ko m equals 3. No, tingnan natin kung anong magiging true. So itong 1 natin, 2 cube times 2 cube, equal ba siya sa 2 cube, palitan lahat ng m, 2 cube and then cube. Okay? So pag sinolve natin ito, law of exponent ito. Pag may same base tayo, a to the n times a to the m equal siya sa a to the m plus n. Okay? Okay, baligtad, gawin natin ito yung m, ito yung n para nakaayos alphabetical. Ina-add lang natin. So ibig sabihin itong left side natin, magiging itong 2 to the 3 plus 3. Ito namang right side natin, pag meron tayong dalawang exponent, a to the m raised to n, ang ginagawa naman dito minumultiply. Dalawa yung exponent, isa lang yung base a. So ito ay a to the mn. So ibig sabihin ito ay magiging 2, ito yung base natin, 2 to the 3 times 3. Okay? So mali na ito. Kasi magiging 2, 3 plus 3 is 6, not equal yan sa 2 to the 3 times 3, 9. Okay? So mali na yung number 1. Mali na itong 1 only. Okay, so number 2, try natin. O, ipalit natin dito, yung m natin magiging 3. So palitan yung m, lahat ng m gawing 3. So 3 squared times 3 squared, equal ba ito sa 3 squared and then squared? Parang mali din, ano? Kasi itong 3 squared, same base na 3, i-add lang natin 2 plus 2. Equal daw sa 3 times, dalawang exponent, i-multiply, 2 times 2. Oh, parang tumama, no? So magiging itong 3 to the 2 plus 2, 3 to the 4th, equal siya sa 3 to the 4th. So tumama, 3 to the 4th. Kasi ito, m squared times m squared, magiging m to the 4th ito. Ito naman m to the 2 plus 2. So tama itong letter B. Kahit anong i-assign natin ditong number sa m is a positive integer. Kahit anong ilagay natin dito, magiging true ito. Kahit 1 ang ilagay natin, no? 1 squared times 1 squared, 1. Tapos ito, 1 squared is squared, 1 pa rin. So, true itong number 2. Then, itong number 3, try natin. Yung m natin, ginawa nating 3. So, tingnan natin kung magto-true. 2 to the m, o magiging 2 cube. 2 cube plus another 2 cube equals daw siya sa 2 cube plus 1. O, tingnan natin kung magto-true ito. So ito, hindi tayo pwedeng mag-add dito kasi may plus dito, no? Hindi pwedeng i-add yung exponent. Ang gagawin natin dito, parang a plus a. A plus a. Anong sagot sa a plus a? That is 2a. So isipin natin ito ay a. 2 cube tsaka 2 cube. Di ba magiging siyang 2a? 2 cube ito. So magiging siyang 2 times 2 cube. Okay? Equals 2 to the 3 plus 1, that is 4. Tapos ito, mapapansin natin, nasa form na siya ng ito, a to the m times a to the n. May invisible na 1 dito.
Di ba? May invisible na 1. So, i-add lang natin 2 to the, i-add natin yung exponent, 1 plus 3, magiging to the 4th power. Parehas na sila. Equals 2 to the 4th power din. So, yung left side at right side parehas. So, ibig sabihin, tama itong number 3. So, ang tamang sagot ay 2 and 3 only, letter D. Okay? So, tama din kasi itong letter C na 3. Kaya, letter D ang tamang sagot. Number 4, which point is not on the line parallel to the x-axis and 8 units above it? So, i-drawing lang natin. Drawing lang natin yung which point is not on the line. Line parallel. Parallel to the x-axis. O, x-axis ha. Asan ang x-axis? Ito yung x-axis. Okay? Ito yung x-axis. Y-axis, itong isa. Y ito, Y. Which point is not on the line parallel to the x-axis and 8 units above it? Parallel daw sa x-axis, edi ito yun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So dapat ito yung line. Ito yung line. Alin daw ang wala dito sa line na ito? Okay, so i-plot lang natin isa-isa. Yung una, 0, 8. Pag sinabing 0, 8, 0 yung x, tapos 8. So ito yun, eksakto to. Nasa line siya. 0, 8. O, check ito. Ang tinatanong natin, not on the line. Yung 8-0, ayun, parang naligaw yung 8-0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, nandito yung 8-0. So, wala siya sa line, malinaw. Letter B ang sagot dito. Yung 8-8, eksakto yan, nasa line kasi simula sa origin na 0-0, bilang ng 8, tapos taas ng 8, ayun, eksakto siya, nandito siya. And then 1-8, ito yung 1, bilang ng 1 sa simula dito sa origin, 1, tapos angat ng 8, ayun, eksakto. So yun, eksakto tong tatlong points, nasa line siya, parallel. Parallel to the x-axis, ibig sabihin horizontal line. Ito yan. So therefore, letter B yung wala sa x-axis and 8 units above it. Okay, wala sa line na y equals 8. Itong equation ng line na ito ay y equals 8. Okay? Ibig sabihin yan, lahat ng y dapat 8. Diba ito yung mga y? We have xy. O yung y dapat 8 lahat. Number 5, definition lang din ito. Which of the following systems has no solution? Pag sinabi nating no solution, ibig sabihin yan parallel. Parallel dapat yung line natin. Para maging parallel yung line, kailangan nasa form siya ng ax plus by equals, let's say ito ay c. Tapos yung pangalawa, same dapat ito, ax plus by. May iba lang tong constant. O, lagyan natin ito c sub 1, itong isa c sub 2. Tapos magkaano sila, hindi pwedeng magkaparehas yung C sub 1 and C sub 2. So not equal dapat ito. C sub 1 is not equal to C sub 2. Tapos yung AX plus BY, parehas na parehas. Nagkaiba sila sa constant. So yun ang no solution. Kasi sa pag ginrap natin yan, ibig sabihin yan parallel lines. Halimbawa, ito yung graph ng isa. Tapos ito yung graph ng isa. Wala silang intersection. Kahit gaano natin i-extend yan, basta parallel sila, wala silang intersection. Ibig sabihin, pag walang intersection, no solution. So, base sa definition, makikita agad natin itong letter B. Same. X plus 6y, x plus 6y, tapos magkaiba yung constant, 8 at 9. So, ito, hindi ito mag-intersect. So, letter B yung tamang sagot dito. Itong x plus 6y equals 13, y equals 5 times 3x plus 1, mag-intersect ito. Kasi multiply natin both sides by 3x, hindi magpaparehas sa x plus 6y. So ito naman, letter C, x plus 6y equals 13, 3x plus 18y equals 24. Pag dinivide natin sa 3, no solution din ito. No solution din itong letter C. Siguro may typo ako dito, 12 ito. 12 dapat itong letter C, 12 ito. Yung 13. Kasi same equation ito. Pag same equation naman, ibig sabihin nun, nag-coincide sila. Yung dalawang line nag-coincide. Kasi pag dinivide natin itong letter C, dinivide sa 3, 8 dapat ito, no? So magiging itong x plus 6y equals 24 divided by 3, 8. Tapos itong isa, x plus 6y equals 12. Oh, may typo siguro ako dito. May typo siguro ako sa pagsulat nitong problem. Kasi itong letter C, okay ito, hindi rin sila mag-intersect. Okay? So may typo dito sa number 5. May siguro dapat ito ay divided by 3, 8 siguro dapat itong C.
Itong letter D, ano to? Coinciding, magkaparehas sila. X plus 6y equals 8 and x plus 6y equals 8. Okay? So ito mali kasi kapag nag-coincide, ito yung line 1, tapos yung line 2 ay ito rin mismo, ito rin, nag-coincide sila. Ibig sabihin nun, many solution yon. Okay? So babalikan ko tong problem sa pinagkuhanan ko. Wait, i-check ko lang. May mali ako ng type dito. Number 5. Ayun, 8 nga. So, yun. Sa book na pinagkuhanan ko, itong 13, hindi ko alam ba 13 ang na-type ko dito, 8 ito. 8 ito dun sa book na pinagkuhanan ko na UCAT Reviewer. Ayan. So, therefore, itong letter C mali kasi parehas lang sila. 24 pag dinivide natin sa 3, 8. Ibig sabihin, coinciding din yung line na ito. So, ang tamang sagot sa problem ay letter B. So, sorry at mali yung na-type ko sa letter C. Imbis na 8, 13 yung na-type ko. Niretype ko kasi. Okay. So, kung naghahanap nga pala kayo ng magandang UPCAT reviewer or college entrance test, ito yung maire-recommend ko sa inyo. Ilalagay ko dyan sa link. Kung nanonood kayo sa YouTube, i-click nyo lang yung link nasa description or nasa bottom left corner, makikita nyo dyan yung link nito. So itong isa, UPCAT reviewer. Ito. Tapos itong isa naman, nakalagay, MSA parehas galing, pero itong isa nakalagay, may UPCAT, ASET, DCAT, USTET. So magandang reviewer yan. Ang ganda explanation sa math. Tapos, pati sa ibang subject, maganda rin yung explanation. So, bili na po kayo niyan kung nagre-review kayo para sa college entrance test. Okay, diretso tayo. Number 6. If 1 over 1 minus x plus 6 over 8 equals 1 half, what is the value of x? So, isolve lang natin ng x. Pwede siguro dito, trial and error na lang no? Kung medyo nahihirapan kayong mag-solve nito, itry nyo isa-isa yung 1, 2, negative 14, and negative 18. Pwede yun, trial and error. Or kung medyo okay naman ang algebra nyo, isolve na lang natin ito. Para isolve ito, unahin muna natin itong part na ito, itong denominator natin. Pwede tayong mag-butterfly dito. Butterfly lang tayo. Ito, pwedeng lagyan natin ng over 1 yan para pwede tayong mag-butterfly. Ayan, cross-multiply lang. Cross-multiply, tas multiply din ito. Okay, so therefore we have yung 1, copyhin lang natin. Nasa taas yan. Butterfly natin ito, 1 times 8, we have 8. Minus, itong 1, i-multiply dito. So, magkakaroon dapat ng parenthesis ito. Pag hindi nyo nilagyan ng parenthesis, magiging mali na yung sagot nyo. So, 1 times x plus 6. So, x plus 6. And then, all over na siya. All over na siya dito sa 1 times 8. So, we have 8 equals 1 half. Okay? So, yan ang simplify natin ngayon. So, kapag nasa ganitong form na a over b over c over d, shortcut dyan, imumultiply lang natin yung dalawang dulo. A over D mapapapunta sa taas and then itong dalawang nasa gitna, magsasamahin natin dito sa baba, magiging BC. Okay? So dahil ito nasa form na ganyan. So i-rewrite ko muna yung 1, mamaya natin i-apply ito, i-simplify muna natin ito. So magkakaroon tayo dito ng 8, i-distribute natin yung negative sign, minus x, and then negative x yan, and then negative of positive 6, that is minus 6 over 8. Importante yung haba ng denominator, yung pinakamahaba nandito. Okay? Equals 1 half. Next, i-simplify natin ito. Pwedeng makombine itong 8 minus 6. So magkakaroon tayo ng 1. Nandito yung mahabang denominator. 8 minus 6, that is 2. So we have 2 minus x over 8 equals 1 half. So ngayon, itong 1, pwede natin, para nasa form na a over b over c over d, pwede natin yung gawing 1 over 1. Okay? Para lang nasa ganitong form. So, madali, i-multiply lang natin yung dalawang dulo. 1 times 8. Para ma-simplify natin, 8 na lang siya. Over, product na itong dalawang nandito sa gitna, 1 tsaka 2 minus x. E di 2 minus x na lang yon. Equals 1 half. Okay? So, dito, madali na to. Cross-multiply lang natin. Cross-multiply. Okay? So, unahin ko itong may 2 minus x. 2 minus x times 1. Di 2 minus x na lang yon. Kasi minultiply natin identity element 1. Tapos ito naman 8 times 2, that is equal to 16. Okay? So ngayon, to solve for x, negative yung x, no? O sige, itong 2 na lang ilipat natin sa kabilang side. Para ilipat sa kabila, magiging subtract tayo ng 2 to both sides. Cancel na yan, negative x is equal to 16 minus 2, that is positive 14. Para maging positive itong x,
pwede i-divide nyo lang both sides by -1 or simply multiply both sides by -1. Or just change the sign. So therefore, x is equal to -14. Para malinaw, ganito lang yung ginawa, divide both sides by -1 para makancel yung negative sign. X equals 14 divided by -1 is -14. Letter C ang tamang sagot. Or dito, change the sign na lang. Basta yung x negative tapos yung constant ay positive. Change the sign ng left side and right side. Okay? Number 7. What is the solution set of absolute value of 2 times quantity x minus 1 minus 15 equals 7? Ang ina-apply lang dito yung rule kanina sa absolute value. Pag meron tayong absolute value of x equals a, magiging dalawa yung solution nito. Magiging x is equal to positive or negative a. So dito, magiging dalawa yung solution, hatiin natin. Yung isa magiging positive 7, yung isa magiging negative 7. Then, remove natin yung absolute value. So magiging itong 2 times x minus 1 minus 15 equals, ito yung positive 7. Sa left side, gawin nating 2 times x minus 1 minus 15 equals naman sa negative 7. So malinaw, dalawang solution dito. So ang magiging sagot lang dito, letter C or letter D. Kasi dalawa dapat yung sagot. Okay, so solve natin parehas. Add tayo ng 15 to both sides para mawala yung 15. Pagsabayin na natin, same lang naman dito eh, no? Naging negative lang to. So add 15 to both sides. Ayan, pagsabayin na natin, 0 na to. 0 na to. So we have 2 times x minus 1 equals 7 plus 15. That is equal to 22. Sa kabila naman, 2 times x minus 1 equals negative 7 plus 15. Baliktarin lang natin, 15 minus 7. That is equal to 8. So pwedeng i-distribute yung 2. Same answer naman pag dinistribute. Pero wag nyo nang i-distribute. Kasi even itong kabila 22. Mas maganda, divide na lang both sides by 2 para cancel na agad yung 2. Mas simple yung solution. Cancel na agad yung 2. Ang natira na lang, x minus 1 equals 22 divided by 2, 11. Sa kabila, x minus 1 equals 8 divided by 2, that is 4. O para last step na, kailangan x ang matira. Para matira yung x, ilipat yung negative 1. Add 1 to both sides. Cancel na to. X is equal to 11 plus 1, that is 12. Okay, so may 12. Ayun, yung 12. O, pares 12. Okay, solve naman natin itong kabila. Ilipat yung negative 1 sa kabila, so add 1 to both sides. So therefore, the value of x is equal to 4 plus 1, 5. So therefore, ang solution set natin ay 5 at 12. Letter C ang tamang sagot. Number 8. Which of the following points lies on the graph of the system? System of inequalities na to. X greater than or equal to 0, y greater than or equal to 0, x plus y is less than or equal to 3. So pag ganyan, region ang sagot natin dyan, i-drawing natin yung graph. Partition plane natin. Region ang magiging sagot. So alin dito ang pasok sa region? X is greater than 0. Ito yung x-axis natin, di ba? X-axis, ito yung y. Ang graph ng x is greater than or equal to 0. Ito yan. Nasa right side ng x. Okay? Nasa right side ng x kasi dito yung positive x, dito sa kabila yung negative. Dito yung negative x, dito yung positive x. Kaya ang sagot diyan sa x is greater than 0 nasa first and fourth quadrant. Okay? Ngayon yung y greater than 0 naman, nasan ba yung mga positive y? Ito yung positive y sa taas, ito naman yung negative y sa baba. So therefore, yan ay nandito naman sa first quadrant, first at saka second quadrant. Ngayon, ano yung intersection nila? Ito yung intersection nila nasa first quadrant. So ibig sabihin pala, yung hinahanap natin na solution ay nasa first quadrant lahat. Okay? Intersection ng x is greater than 0 at y is greater than or equal to 0, kasama yung x and y kasi may equal, ay itong nasa first quadrant. Ngayon, i-drawing natin itong graph ng x plus y is less than or equal to 3. So x plus y, para makuha yung region, isosolve muna natin yung x plus y equals 3. Okay, so tapos by intercept method tayo, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kapag x ay 0, kapag yung x ay 0, yung magiging value ng y natin ay magiging 3. Ibig sabihin, when x is 0, y is equal to 3. So ito yan. And then, when y is 0 naman, when y is 0, kapag yung y ay naging 0, yung x naman natin, magiging x plus 0 equals 3. X is equal to 3. Ang x-intercept natin, x equals 3. Ang y-intercept natin ay x equals 3. Then i-connect natin, ito na yung graph. Ngayon, ang tanong, aling region ang magiging solution natin?
itong nasa taas ba or nasa baba. Para malaman natin, i-substitute natin dito sa x plus y is greater than or equal to, less than or equal to 3. Kuha lang tayo ng tigisang point. O, hindi pa natin alam, burahin ko muna yung shade. Hindi natin pa alam kung nasaan yung solution dito. Ito bang baba or itong taas? So pili lang tayo ng tigisang number. Dito sa baba, ang pipiliin ko na 0, 0. O kapag 0, 0 ang pinili natin, 0 plus 0 is less than or equal to 3. True ano? 0 is less than 3. Tama? So therefore, ito yung solution set natin. Itong region na to. Yung kabila magfo-false ito. Halimbawa, ang pinili natin ay yung 3, 3. Pag sinubstitute natin yung 3, 3, magiging 3 plus 3 is less than or equal to 3. False ito. Kasi 6 is not less than or equal to 3. Mali. So therefore, ito yung region of solution natin. Ito yung dapat yung sagot natin nandito sa shaded part. So isa-isayin lang natin. Nasaan yung point na 5, negative 2? 1, 2, 3, 4, 5, negative 2. So ito yung negative 2. Nasa ano siya? Dadiretso pa natin to. Nasa labas. Or dapat nandito no? So wala talaga to. Mali ito. 2, 1. So nasan yung 2, 1? 1, 2, 1. Ayun. Eksakto nandito. Ayun yung 2, 1. So tama yung 2, 1. Nasa ano siya? Nasa boundary. Kasama yung boundary kasi meron tayong equal. Less than or equal. So tama itong 2, 1. Negative 2, 5. So we have negative 2, positive 5. So nasa labas siya. Mali ito, dapat nandito lang sa loob nitong shaded area. So mali ang letter C. Negative 2, 1, ganun din. Negative 2, positive 1. Nasa labas din siya ng shaded part. So therefore, ang tamang sagot dito ay letter B. 2, 1, 0.21 ang nasa graph nitong system of inequalities natin. Number 9. Divide and simplify. O, magpa-factoring lang tayo dito. Factoring lang. Factor natin. So, x minus 2, kopyahin lang. Tapos, itong denominator, trinomial, no? Kapag trinomial, ipa-factor lang natin. Factors ng x squared, x and x. Isip tayo ng factors ng positive 6 na ang magiging sagot pag inad ay negative 5. Okay, so trial and error lang ito. Factors ng positive 6 pag inad negative 5, that is negative 3 and negative 2. Okay? So, tapos copyin lang natin to, division pa rin. X squared minus 4x, common. May x sila parehas. May x, ito may dalawang x, itong isa naman may isang x. O factor out lang natin yung isang x. So magiging itong nilabas yung isang x, may isa pang x, minus nilabas yung x, may natira pang 4. Tapos ito namang denominator, difference of two squares kapag nasa form na x squared minus y squared, equal yan sa x plus y times x minus y. Okay? Pag in-apply natin yan, itong 16 magiging x squared minus 4 squared. 4 times 4 is 16. So therefore, ang factors niyan ay x plus 4 times x minus 4. Okay? Pwede na tayo mag-cancellation dito pa lang. X minus 2, numerator at denominator, cancel. May x minus 4 sa numerator, may x minus 4 sa denominator. Ngayon, ang matitira na lang, wala na dito, 1 na lang over x minus 3 divided by x over x plus 4. I-apply natin ngayon yung rule sa division ng fraction. Ang rule natin, a over b divided by c over d. KCF, yung rule natin, keep, change, flip. Keep the first fraction, AB. C for change. Change the symbol to division, to multiplication. From division, magiging siyang multiplication. And then flip. Yung letter F, ibig sabihin, flip ito. Pagbaligtarin lang natin. So, D over C. So, pag in-apply natin yan, meron tayong 1 over x minus 3. Change the operation, magiging multiplication. And then flip natin ito, x plus 4 sa taas, and then x sa baba. Ngayon, i-multiply na natin. Pag minultiply yung x plus 4 times 1, x plus 4 pa din. Tapos ito, wag na nating i-multiply, naka-factored form na lang. Unahin ko lang itong isulat yung x, and then x times x minus 3. So tingnan natin kung alin siya sa choices, x plus 4 over x times x minus 3, that is letter C. Okay, so last number, number 10. Which of the following has the greatest value? Bawal ang calculator, no? So, hindi natin pwedeng i-divide ito directly para makuha natin sa decimal.
So ang gagawin natin dito, gagawin natin similar fraction. Gawin kong similar fraction ito para makuha ko yung greatest. Ang greatest, pag similar fraction na siya, ibig sabihin yung pinakamalaking numerator. So para natin magawang similar fraction siya, babase tayo sa pinaka mataas na exponent. Parehas naman 6 eh. 6 lahat tapos 8 lahat. Kunin natin yung pinakamataas na exponent. Pinakamataas na exponent 6 to the fourth. Sa 6 ay 6 to the fourth. Sa 8 naman 8 cube. O pinakamataas yung 8 cube. Kailangan ang denominator natin lahat ay magiging 6 to the fourth times 8 cube. Gawin nating 6 to the fourth 8 cube lahat ng exponent natin. 6 to the fourth times 8 cube. Okay? 6 to the fourth times 8 cube. Gawin natin ganyan lahat ng exponent natin or ang denominator. Ngayon, ilan yung kulang dito sa 6 squared para maging 6 to the fourth? Kulang siya ng 6 squared. E di, mag-multiply lang tayo ng 6 squared sa numerator at denominator para maging 6 to the fourth na siya. Yung 8 squared para maging 8 cube, multiply tayo ng 8. Ayan, times 8. Okay? Hindi ko na muna i-multiply. Ang haba masyado eh, no? So, gawin ko lang 9 times 6 squared times 8. Kasi mako-compare ko na agad dito eh. So, mamaya na natin i-multiply. So, sa 6 cubed times 8 squared, ang kulang natin dito ay kulang ng 6 para maging 6 to the fourth. So, kulang ng 6 parehas. 8 squared para maging 8 cube, kulang ng 8. Ayun, kulang ng 8 parehas. So, ito pwedeng i-multiply. Maliit lang eh, no? 1 times 6 times 8, 48 na lang ito. 6 to the fourth, 8 cube na siya. Obviously, mas malaki itong letter A. Okay? So, tanggal na si letter B. Ang liit na to, 48. Compare mo dito, ang laki na to. And then letter C, so 6 squared, kulang tayo ng, kailangan maging 6 to the fourth. So, multiply tayo ng 6 squared, both the numerator and denominator. 8 cube, okay na, no? 8 cube. So, ang numerator natin magiging 16 times 6 squared. Okay? And then, dito, okay na to, 168. Ngayon, i-compare natin. 16 times 6 squared, may 6 squared parehas, no? Tapos 9 times 8, 72. Okay na sila, parehas silang may 6 squared. I-compare na lang natin yung 9 times 8, 72. 72 yon. Tapos, ito 16 lang. O, ibig sabihin, mas malaki itong letter A. 72 over 6 to the fourth 8 cube, kinancel na natin yung 6 squared. Tapos, i-compare natin dito, obviously, napakalaki na itong 9 times 6 squared times 8. Lalampas yan sa 168 pag minultiply natin. O di mali na ito. Therefore, letter A yung pinakamalaking value natin. Pag minultiply natin itong 9 times 36, lampas na agad sa 168 eh. Diba? Yung 6 squared, 36. Pag minultiply sa 9, lampas na agad ito. 9 times 6, that is 54. 9 times 3, 27. Plus 5, 32. O 324, lampas agad dito. Eh meron pang 8. Times 8 pa. So pinakamalaki, si letter A. Okay? So, that's all. Thank you for watching. I hope may natutunan kayo sa 10 items na pinreset ko sa inyo. So, kung meron kayong math question, i-comment nyo lang dito sa video na to or i-PM nyo ako sa aking Messenger, RJ Enseñado. So, good luck sa lahat na nagre-review para sa college entrance test. Bye-bye and God bless.